Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungag Gospel Reflection. Ngayon ay July 20, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 12, verse 38 to 42. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa palatandang inilarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyanan ng buhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong pong weekend? Sa gospel natin ngayon, yung ilang eskriba at mga pariseyo, ito kagad ang hinanap kay Jesus. Anong sabi nila? "Gusto naming makakita ng isang tanda mula sa iyo." Nakapagtataka at very ironic. Kasi bago mangyari itong senaryong ito, marami nang ginawang himala si Jesus. Nagbagaling siya ng mga may sakit, nagpalayas sa masasamang espiritu, nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila kulang sa ebidensya, kundi kulang sila sa bukas na puso. Kaya sinabi ni Jesus, walang tanda ang ibibigay sa inyo, kundi ang tanda ni Jonas. Bakit? Bakit yung tanda ni Jonas? Yung tanda ni Jonas ay tumutukoy sa 3 araw na pananatili ni Jonas sa tiyanan ng buhalang isda. Pagkatapos, after 3 days, saka sa lumabas na buhay. Ito ay larawan na magiging kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus matapos ang 3 araw. Sa madaling salita, ang pinakamalaking tanda ng pag-ibig ng Diyos ay hindi isang himalang pansamantala, kundi ito yung krus at ang muling pagkabuhay ni Jesus. Binanggit din ni Jesus ang mga taga-Ninibe at ang mga reyna ng timog. Sila ay tumugon sa mensahe ng Diyos kahit limitado lamang ang kanilang natanggap na liwanag. Samantalang yung mga kaharap ni Jesus ay naroon mismo ang Mesiyas, pero tumanggi pa rin maniwala. Kung tutusin, marami tayong pagkakahawig sa mga pariseyo. Hindi tayo laging humihingi ng himala, pero madalas, anong hinihingi natin? Yung sure, yung secure. Lord, siguraduhin mo munang hindi ako masasaktan. Lord, ipakita mo muna yung buong plano. Lord, alisin mo muna yung lahat ng problema, saka ako magiging payapa. Pero ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang kailangan nating makita ang lahat. Ang pananampalataya ay pagpiling maglakad kasama si Jesus at kahit hindi pa nakikita ang buong daan. Napansin mo ba? Minsan napakarami ng signs ng Diyos sa ating buhay. May mga pagkakataong iniligtas tayo sa aksidente. Yun nga lang gumising tayo ngayon is already a sign. Pero hindi natin ito napapansin. Dahil naghihintay tayo ng isang malaking himala. Yung hindi na natin napapansin yung mga
maliliit na himalang nangyayari sa atin sa araw-araw. Kaya, dahil naghihintay tayo ng malaking himala, wala na. Doon na lang tayo tumingin. Hindi natin napansin yung mga tao sa paligid natin. Kaya ang hamon sa atin ngayon ng gospel, magpasalamat tayo kahit sa maliit na biyayang madalas mong hindi napapansin. Let us pray. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan sa kadiliman. Ipinakita mo sa amin ang pinakadakilang tanda ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong krus at muling pagkabuhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naghihintay pa kami ng iba pang patunay ng iyong presensya, samantalang araw-araw mo na kaming sinasamahan. Bigyan mo kami ng pusong marunong makakita ng iyong mga biyaya sa mga ordinaryong araw at pananampalataya hindi nakasalalay sa mga himala kundi sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Friends, may kakilala ka bang naghihintay ng sign bago lumapit kay Jesus? O baka may taong nagtatanong kung narinig pa ba ng Diyos ang kanilang panalangin? I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, classmates, sa mga ka-office mates natin, sa mga GCs natin. Hindi mo alam, baka ito yung maging paalala sa kanya ng Diyos na matagal na siyang nagsasalita. Na ang pinakadakilang tanda ng kanyang pag-ibig ay si Jesus na namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduhan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.